typical urban air o yung hangin po natin sa Pilipinas, particularly po in Metro Manila. Una ho sa lahat, para po kay Dr. JR, ano ho ba yung tinatawag na airborne microplastic? At saka baka isipin ho ng iba, ano ba yung heavy metal? Yung heavy metal ba yung parang ganyan Banda yan rak-rakan? eh. Oo, banda yata yun eh. Ano ho ba muna, Metallica. para po dun sa mga medyo hindi po pamilyar, yung microplastic at ano po yung heavy metal? So, magandang umaga po sa lahat. So, yung microplastic po, ito po itong mga maliliit po na mga microplastic, mga plastic po na galing sa malalaking mga bagay po na plastic. So, na lumiliit po ito dahil nagkaroon po ito ng na-subject po siya sa sobrang init, na contaminate with chemicals. So, parang naging lumiliit siya habang tumatanda siya sa environment. Now, itong mga maliliit na mga microplastics, dahil sa sobrang liit niya, kaya na siyang liparin ng hangin. So galing sa mga Mm. malalaking plastic, nagiging maliit ito, and sa sobrang liit ito, lumilipad ito yung mga sa hangin natin. And Opo. ito yung pag-aaral na ginawa namin sa hangin ng Metro Manila. Ito muna no, Doc, gaano na po ba kalawak yung problema ng airborne microplastics? Gano'n na ba siya ka-alarming? Kung i-compare po natin, meron po kaming ginawang pag-aaral nito. Ang microplastics, kung i-compare po natin sa ibang mga lungsod sa labas ng Pilipinas, hindi naman to ganun kataas ang concentration. But wala din po tayong standards nito kasi bago pa po ito na pollutant sa sa environment natin, na kaya pinag-aaralan namin ito ngayon. Opo. Dr. JR, ano ho yung mga rason, ano ho yung nagtulak sa inyo sa Mindanao State University para po aralin ito? Nagsimula po kasi ito nung sa masteral ko po na study po, na nag-aral po ako ng alikabok dito sa Metro Manila. Mm. Tinatry ko pong intindihin po yung alikabok dito sa Metro Manila, yung pattern niya um, throughout the season. And then isa sa nagtulak po sa akin na mag-aral ng plastic is si Dr. Hernando Bacosa. Siya po yung Mm. advisor ko. Na ang nangyari po is tinutukan ko po yung presence lang po ng microplastic sa hangin. And then ngayon po, nakita po namin na may presence po talaga ng microplastic. Nag-aral pa ako deeper doon pag further ko ng studies nung kumuha ako ng PhD. Ito po yung dissertation ko kung saan po tiningnan ko po yung pattern ng microplastic sa isang araw at ang difference ng microplastic na concentration in different na season. And kasama sa pag-aaral ko, hindi pa namin na-publish kung na langhap na po ba itong mga microplastic ng mga tao, and also yung topic po natin ngayon about yung mga heavy metals na dumidikit doon sa microplastics na to. Opo, kay Dr. Bacosa naman po, ano po yung ipinapakita ng inyong findings tungkol po sa kalagayan ng ating kapaligiran? Okay, yung sabi ko nga, ang grupo ko kasi, nag-aaral kami ng microplastics hindi lang sa hangin. Kasama yung microplastics sa isda, sa dagat, sa lawa, sa ilog, pati sa ating katawan. Pero Mm. itong microplastics sa hangin, base sa pag-aaral nung resulta ni JR noong 2023, nag-sampling kami ng hangin sa 16 na lungsod at isang munisipyo sa Metro Manila. At natagpuan namin na lahat ng lugar ay kontaminado ng microplastic sa Mm. hangin. Mm. So pinakamataas dito yung Mandaluyong JR, di ba? Pati Muntinlupa. Kasi nga nasa sentro sila. So yun po yung unang ko namin pag-aaral. Tapos noong 2025 naman, pinag-aralan namin kung nagbabago ba ito, kung tag-init ba o tag-ulan. At nalaman namin na may pagkakaiba yung hangin kung tag-init pati tag-ulan. So Opo. kasi Mm. ang ulan pwede siyang dalhin niya, di ba, yung microplastic pababa. Tapos pag init naman, pag tag-init, nandiyan lang sila sa lulutang-lutang ng sa hangin. At syempre naman pag summer mainit, parang maalikabok masyado. At yung alikabok pala na ito, pag nadaanan ng mga sasakyan, lumulutang yung mga microplastic dyan na atin naman na-i-inhale. So tapos nung last year, pinag-aralan namin ano ba yung dala ng mga microplastic na ito. Ito ba ay microplastic lamang o meron pa? Mm. So inaalam po namin kung yung mga microplastic na ito ay meron bang bacteria, meron ba siyang heavy metals, meron bang mga pestisidyo.
o viruses. So unang pong labas namin itong heavy metals. Ano ba itong mga heavy metals? Mm-mm. Yung mga heavy metals na ito yung mga nakakasira sa ating katawan, kagaya ng mga mercury, mga cadmium, mga arsenic. Alam naman natin yan, di ba? Narinig yung mga arsenic, cadmium, mercury, chromium, na meron po tayong environmental standard dyan na ang ito ay pwedeng makasama sa kalusugan at makakos ng cancer. So ito po ay pwedeng magmula ito sa mga fuel, pwedeng magmula sa mga minahan, sa mga electronic products. At ito po napag-alaman po namin na ito po ay dumidikit pala sa mga microplastic. Sumasakay sila doon sa microplastic. So hindi lang po microplastic, ang microplastic sa hangin ay merong heavy metals. Napag-alaman namin na may mercury ito, may cadmium to, may chromium to, may nickel na pwedeng pumasok sa ating katawan. At nag-sample din po kami ng Marso, Abril at saka Hunyo. At nalaman namin na pagdating ng Hunyo, sa panahon ng tag-init, simula Marso, ay mas tumaas ng 20 beses yung heavy metal concentration. So nagpapahiwatig ito na sa panahon ng tag-init, ay painit ng painit, alam naman natin, di ba nagsara na ngayon mga school sa summer, yun pala lumalala yung ating hangin. Hindi lang sa dami ng microplastic, kundi sa mga chemical na sumasakay sa ating microplastic na mapanganib po sa ating kalusugan. At alam niyo naman, pag summer, talagang maraming mga respiratory problems, di ba, na nai-encounter, lalo na pag nasa Metro Manila tayo. Dr. Bacosa, meron ba yung parang mas parang on a bigger picture, yung mas malalang environmental concern na dapat ho nating ipag-alala? Siyempre ngayon, ang unang pinakamalaki yung climate change, yung global warming, di ba? Alam Mm. naman natin talaga na painit ng painit ang mundo, yun, yan talaga yung pinaka-kanina number one. At pangalawa, siyempre yung pagkawala ng ating kagubatan, kasama dyan yung ating mga biodiversity. At pangatlo, ang pollution. Yung tatlo po na yan, climate change, biodiversity loss, at pollution. Mm. Kasi nga ang pollution kasama ang pollution sa hangin, pollution sa tubig, at pollution sa lupa po na pumapasok sa ating pagkain at sa ating katawan. Mhm. Ang tawag diyan ay triple planetary crisis: climate change, biodiversity loss, and pollution. Opo. Dok, kung may epekto po sa ating kalikasan, ano naman po ang epekto nito sa kalusugan ng mga tao, especially po sa mga bata, sa mga Mm. nakatatanda, yung may mga comorbidities? Mm. So sabi ko nga, itong plastic talaga, walang kakayahan yung ating katawan na tumunaw ng plastic, di ba? Pag tinapay, kayang-kaya natin yan kasi makakain natin, lalaki tayo, makakaderive tayo ng energy. Pero yung plastic, pag pumasok yung plastic, parang tinik yan, di ba? So pag natinik ka ng kahit na maliit na kawayan, di ba parang namamaga, Opo, masakit? may Parang ganoon salubsob. din, kasi Mhm. yung ating katawan, wala kakayahang magtunaw nun o mag-metabolize nun. So ang plastic ganun din. May mga pag-aaral na sa ibang bansa na pag pumasok yung plastic sa ating katawan, ay nagkakaroon ng reaction yung ating katawan. May inflammation, di ba? Yan nga yung parang kailangang alisin. Di ba yung parang pag natinig ka, nananas pa siya, di ba? Nananas, sasakit, may kulani pa. Parang ganun ang nangyayari sa ating reaction ng ating katawan. Normal yon. Tapos may mga pag-aaral din po sa ibang bansa Mm. na yung cholesterol pala dumidikit dito sa plastic at nagkakabuhol-buhol sa ating mga ugat at pwedeng magbara. Tapos marami pa pong ang microplastic po kasi kuwan pa lang talaga siya, emerging, ang tawag diyan emerging contaminant, na kailangan pa nating pag-aaral, ng mga pag-aaral kung ano ba matuldukan talaga yung epekto nito sa ating katawan. Si JR naman, nag-conduct siya ng risk assessment. JR, no nga yung kwan mo, ikumpara mo yung matanda, pati bata, kasi ang mga May bata, ganun. mas vulnerable group sila kumpara sa ating mga medyo nasa middle age. Yeah, meron po kaming ginawang pag-aaral po yung presence po nung plastic po sa tao po mismo. Currently po ngayon pinapublish po namin ito. Nakita po namin na habang tumatanda, lumiliit po yung concentration ng plastic sa lungs po ng tao. Pero hindi pa po ito napapublish, but we are looking forward na mapapublish po ito. And then ang risk po nito is more likely po sa mga bata and sa mga matatanda po kasi sila po yung
medyo weak pa po yung mga lungs nila, or yung medyo hindi pa form ang mga lungs ng mga bata. And medyo vulnerable sila on this type of pollutant na plastic, at the same time meron pang heavy metal. Opo. Pero since ito po'y micro, kung baga maliit, 'di ba? So parang ito Yes. po ba'y nag-accumulate? Parang ganun po ba? Para magkaroon ka ng ganitong uri po ng karamdaman? Yes po, pag-accumulate po ito sa, potentially po mag-accumulate po ito sa katawan natin. Yun po yung isang research gap ngayon na hindi pa po na naaaral kung ano pong nangyayari ng mga plastic sa katawan po natin. May mga pag-aaral po pero limited lang po talaga, especially dito po sa Southeast Asia. Opo. At curious din po ako, Doc JR, paano nyo ho ginawa yung ipin-picture out ko kasi yung paano nyo ginawa yung research? Parang naglagay ba kayo ng garapon para kumuha ng hangin? Yung ganun po, paano nyo po ginawa ito? So ang pagsasampling po ng microplastic sa Sampling, hangin ayan. po Oo. is para po siyang vacuum po. Yung naglagay po kami ng isang instrumento doon sa may mga kalsada, tapos sinasuction po niya, parang vacuum po na at Mm. a constant na rate. Hinihigop po yung hangin pero may filter po kami na nakalagay. So yung filter po na yun, doon po pumupunta yung mga plastic. Binilang po namin ito, tapos kinuha din po namin yung volume ng hangin na nakuha. So kaya po nagkaroon po kami ng concentration ng mga plastic na to. Yung sa Opo. microplastic naman po, yung mga heavy metal na nasa microplastic, ibang instrumento naman po yung ginamit namin. Itong pag-aaral na to is meron po kaming um, collaboration na ginawa po sa Japan, sa Tohoku University, para maaral po yung heavy metal dito sa plastic na to. Mhm. Doon sa pag-aaral nyo, dito po yan sa Metro Manila, no? Tama po ba? Meron po ba kayong plano na palawakin pa Mm. yun yung pag-aaral sa iba't ibang mga rehiyon dito po sa ating bansa para maikumpara po natin? Dr. Mel. Yes po, meron kami ngayong DOST funded project. So pinag-aaralan po namin yung plastic pollution ng Metro Cebu at Cagayan de Oro. At syempre po yung Iligan City kung nasaan nandiyan dyan yung aming university, mas komportable. Yun po, very similar study po ang ginagawa namin na funded by the Department of Science and Technology upang malaman kung gaano ba karami o ano ba ang parehas ba yung heavy metals ng Metro Manila sa Metro Cebu, pati po yung mga bakterya. Kasi yung napag-alaman namin na marami talaga mga bakterya sa hangin na nagkukos ng pneumonia, nagkukos ng respiratory problem. Siguro po may papublish namin yan later kung may kaibahan ba yung mga bakterya sa Manila, sa Cebu, kasi nga hindi pa po siya published. So we can only talk about the isa that we published. Kasi nga talagang kausap ko yung kwan kahapon, yung neurologist ko, sabi niya, ang dami daw mga cancer of the lungs na hindi dahil sa sigarilyo. Sabi niya baka Mm. dahilan mga microplastic o heavy metal. Sabi niya, ang daming karamdaman ngayon, mga pulmonary na hindi nga malaman kung anong dahilan. So sabi niya, interested daw kami siya sa aming pag-aaral, Mm. itong neurologist ko, na sabi niya, talagang daming question na pwedeng baka masagot ng aming mga pag-aaral. So yun po, bari talagang preliminary pa lang siya, but it's nice to compare yung mga different metropolitan area, pati na rin po yung mga rural area. Kung talaga bang baka yung rural area, yung presensya ng mga kahoy ay very importante para ma-filter tong ating mga pollutant. Kasi di ba pag maraming kahoy, Mm. yung mga pollutant na nasa sa mga kahoy, nasa sa mga dahon, hindi natin na-i-inhale. Yun po yung mga interesadong topic na pwede nating pag-aralan pa. Opo. Pwede pong sumagot si Dr. Bacosa or Dr. Romarate. Ano ho ang dapat na gawin ng pamahalaan ngayong meron na ho kayong mga datos na ganito? Una po, national level at saka yung mga LGU. JR. Yes po, siguro po yung pinaka-source naman po talaga nito is yung plastic po, yun po yung pinag-aaralan namin. Yung palagi ko lang po sinasabi is hindi po it's not, we have policies in place. Siguro ang kailangan lang is enforcement of the RA 9003, yung Solid Waste Management Act natin. And also sa mga tao siguro, it's mindful na consumption ng plastic. Hindi po ang plastic ang problema dito, ang paggamit po ng plastic ang problema. Kasi yung mga tao yung hindi ni-reuse or hindi ni-recycle yung plastic,
yun po yung problema, kaya nagkakaroon po tayo ng mga plastic sa environment natin and causing more problems to the environment and people. Opo. Si Dr. Abacosa po. So para po sa akin, wag na tayo makipagplastikan sa problema ng plastic kasi Mhm. Opo. ang dami na nga sigurong plastic na tao ngayon dahil marami tayong nai-intake na plastic. Yan din ang isang area na gusto kong pag-aralan. Baka yung mga plastic na tao, mas maraming plastic sa katawan. Anyway, joke lang po ito. Anyway, ang kasingin po, itong problema ng plastic, alam naman natin na tayo ang isa sa mga pinaka malaking polluter ng plastic sa buong mundo. Pero nakikipagplastikan pa rin tayo sa problema. Kumbaga hindi tayo totoo. We don't face it squarely. May mga batas tayo, hindi nga yung sabi nga yung RA 9003 nasa LGU yung implementation, kulang pa rin. Tapos meron tayong batas na EPR law, yung Extended Producer Responsibility, na nagbibigay ng responsibilidad sa mga manufacturer na dapat po itong implementa. At syempre po, pangatlo, yung sabi nga ni JR, talagang ang plastic hindi mapupunta sa environment kung wala tayong kung ano tayo may pakundangan tayo sa pagtatapon. So, talaga pong may problema ang bawat isa sa atin. Ang tawag niyan is human behavior, ang role ng human behavior sa pollution. At syempre po ang plastic ay talagang mahirap tanggalin dahil ito ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Kasi nare-remember ko nung panahon ng lola ko, yung mga packaging doon sa saging, dahon ng saging, di ba? May dalagyan ng tubig pero nasa buti ng Coke. So wala pa yung mga plastic plates na yan. So may mga regulations po na dapat nating i-implement sa ganyan. At syempre po ito hindi mangyayari ng isang sektor lamang. Kailangan natin ng whole government approach. Iba-ibang sektor ng lipunan, gobyerno, pribado, akademya, at non-government organization. At higit sa lahat po, kailangan natin ng international binding agreement. So may mga attempts ngayon, 'di ba? Yung nag-fail yung sa Paris, nag-fail yung sa South Korea. So nag-fail yung ating mga environmental discussion sa international level. Kasi nga may mga vested interests. I think ito po ay ihalin tulad ko sa problema ng climate change. 'Di ba? Itong global warming, 1990s pa lang discussion na, 'di ba? Ang sabi tataas ang temperatura. So ngayon, nagpabaya tayo ngayon. Ang init-init na, hindi mo na kayang parang matolerate. So ganoon din po ang problema ng plastic. I think we have to act now, we have to do something now before if it's too late. By 30 years from now, na mahirap nang i-reverse yung plastic pollution na bahagi na ng ating katawan at talagang threat na sa ating kalusugan. Okay, siguro Dr. Bacosa, ano na lamang po ang mabibigay niyong payo, tips sa ating mga tagapakinig para makatulong tayo na mabawasan po ang microplastic pollution sa ating kapaligiran? So una po, syempre sa ating pang-araw-araw na buhay, ay iwasan natin gumamit ng plastic. Diba? Halimbawa, sa halip na bumili ka ng mga boteng naka-plastic, magdala ka na lang ng lalagyan mo ng tubig. May mga water dispenser, napakasimple nun. Tapos magdala ka ng itong pwede yung cotton bag na mamili ka para hindi ka na magdano ng plastic bag kasi ang plastic bag mga single use, di ba? And yan po yung mga simple. At syempre, yung plastic, huwag mong itapon doon sa likuran ng kapitbahay o sa may kanal o sa may doon dapat sa tamang lalagyan. So yun po yung mga simpleng natin na mga tips na makakabawas ng plastic sa ating kapaligiran. So malaki po yung role natin sa ating bahay. Dito pa lang sa pagbawas ng plastic. Yes, JR. So yun lang siguro yung mindful consumption lang po talaga ng plastic in as much as possible we need to reuse yung mga plastics natin and refuse din po yung in as much as possible yung paggamit ng plastic. Pero Doc JR, hindi naman po sa pagiging tunog defeatist. Pero yung microplastic sa ating hangin at iba pa, halimbawa isda, etc., hindi na mawawala po, no? Nagde-degrade naman po to sa environment pero medyo matagal pa po yung pag-degrade nito or pagkawala nito sa environment kasi mga carbon lang naman din po ito. So hindi naman po to ma-degrade po to pero medyo matagal pa po sa environment. Ay dadagdag ko lang po kasi Opo. itong PET bottle,
yung PET bottle, halimbawa yung bote ng tubig. Yes, opo. Bago maging microplastic yan, siguro makalipas ang mga 20 taon. Tagal. Mhm. Ganon. Di ba kasi pag dyan pa lang, makita mo plastic pa yan. Opo. Depende kung nasagasaan siya ng napatungan ng ng ibon, Opo, nakutkot. nasagasaan ng sasakyan, magkakabitak-bitak yan. Pero kung tingnan mo yung plastic na dalampasigan, ang tagal niyan bago yan magiging magka-crack. So sabi nga, meron kaming 5 minutes in your hand, 500 years in the environment. So posible po yung mga microplastic na ngayon sa kapaligiran, baka 20 years ago pa yan, 50 years ago pa yan na plastic. Maraming ganon kasi it takes time para maging microplastic siya. So magbabawasan ngayon, if we do something now, mabawasan yung microplastic na mai-intake ng ating mga anak, ng ating mga In apo. the future, no? Pero pag Tama. tayo magbawas ngayon, mas dadami. So I think we have to think. I mean, not being selfish, but we have to think ano mangyayari sa mga apo natin, mga anak natin at mga kaapu-apuhan. Kasi po ang plastic po ay talagang it takes years. Ayun po yung tawag sa mga secondary microplastic, yung galing sa mga plastic bag, yung sa mga malaking plastic. Meron naman tayong mga primary microplastic. Yung yung pag-manufacture sa kanyang microplastic. Na yung sa mga plastic beads natin, di ba yung sa mga facial scrub, Yes. aba, Yung mga parang beads, buhangin beads. siya. Oo. Yes, ang ganda. Pampa-beauty, Pampa-fresh. pampakinis. Yun para pampa-plastic din. Baka nagiging plastic yung mga tao na gumagamit. Hindi po. Mga plastic, mga microplastic na po yon. Na Oo. paghugas natin, diretso yon doon sa ating lababo, sa ating ilog. At ito po ay ibinan na sa ibang mga European countries. Itong mga facial scrub na to o yung mga primary microplastic. Mhm. Okay, kay Dr. JR po, meron po ba kayong nais na ipaabot sa ating publiko patungkol sa resulta po ng inyong pag-aaral o yung mga dapat nilang tandaan patapos nga pong marinig ang inyong panayam dito po sa ating programa? Siguro ang pinaka-main ko talaga na mapapaabot sa mga tao is that yung paggamit lang po talaga ng plastics natin. Ito po ay nakikita na po natin yung mga microplastics kahit saan-saan na po sa mga nakakain natin, even sa lungs natin and sa dugo ng tao, kahit saan na lang po may plastic. And itong mga plastic na to is nakokontrol po ng mga tao. So dapat po sana we need to be mindful doon sa paggamit ng plastic. Opo. And Dr. Bacosa po, any parting words? Okay po, ang plastic po ay bahagi ng ating buhay at wag na po nating antayin na ang plastic ang makasira sa ating kalusugan. Sabi ko nga po, itong global warming, we were warned 60 years ago but we were complacent. And look at now, napakainit ng panahon, napakainit ng summer. So wag na po nating antayin at 50 years from now, plastic ng ating kinakain. So we have to do something now, change in behavior, and work collectively as a community para labanan ang plastic pollution at microplastic contamination. Maraming salamat po, Dr. Thank Hernando you po. Bacosa and Dr. Rodolfo Romarate II. Thank you po. Thank Maraming you. Opo. Ang RMN po, number 1 dyan sa Mindanao. RMN Davao, Cagayan de Oro, RMN Iligan, at General Santos. RMN Cotabato, yan, meron din. Ating topic partner, di ba? At isa na